Sa isang mundo kung saan ang lahat ay nirarango at lahat ay nagsisikap na maging numero uno, ang kwento ay nagsimula sa Academy Island kung saan ang transfer student, si Hiroto, ay tinawag ng paaralan bilang ang pinakabagong 7-star na estudyante. Habang nagpapakilala siya, mayabang niyang idineklara na mas magaling siya sa lahat, na hinahamon ang ibang mga estudyante na hamanin siya. Gayunpaman, ito ay ipinahayag na isang kasinungalingan, at kaagad pagkatapos ng kanyang talumpati, nagsimula siyang magpanik, iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Sinusuri ni Hiroto ang kanyang telepono nang mapagtanto niyang ang tingin sa kanya ng lahat ay isang talunan, na nagpaparamdam sa kanya ng labis na pagkabalisa. Nalaman namin na ang mga ranggo ng mga mag-aaral ay tinutukoy ng bilang ng mga bituin na kanilang kinokolekta, at ang pinakamabisang paraan upang makakuha ng mga bituin ay sa pamamagitan ng paglalaro laban sa ibang mga mag-aaral, kaya inirerekomenda ng mga awtoridad ang pamamaraang ito upang maabot ang hinahangad na ranggo ng 7-star. Ibinunyag ni Hiroto na ayaw niyang maging 7-star student, kaya nagtataka siya kung bakit ito nangyayari sa kanya. Ilang oras ang nakalipas, naligaw si Hiroto habang hinahanap niya ang akademya, at nahadyap ng mata niya ang isang magandang babae na nagngangalang Sara. Kaya tinawag niya ito, at nagtatanong ng direksyon. Sinabi ni Sara sa kanya na siya ay nasa maling distrito, habang tinitingnan niya ang kanyang telepono na nakaturo sa lokasyon ng kanyang academy. Sinabi sa kanya ni Sara na huwag maging masyadong formal dahil pareho silang nasa ikalawang taon, na nagpapakita na ang kanyang device ay nagpapakita ng kanyang impormasyon sa akademya sa mga may mas mataas na ranggo. Sinabi ni Hiroto na nilaktawan niya ang tutorial, kaya binigyan siya ni Sara ng pagpapakilala, na nagpapaliwanag na ang telepono ay may sariling social media app na tinatawag na stock na magagamit niya para makipag-ugnayan sa ibang mga estudyante. Tinuturuan niya siya kung paano magpadala ng kahilingan sa laro at dinadala siya sa tamang distrito, ngunit napagtanto niya na oras na para bumalik siya sa kanyang academy, kaya nagpaalam siya sa kanya. Gayunpaman, habang si Sara ay naglalakad palayo, ang sprinkler ay biglang nag-spray ng tubig sa kanya. Naiinis siya dahil iniisip niya kung plinano ba ito ni Hiroto, na inaakusahan siyang pinangunahan siya nito. Sinubukan ni Hiroto na tanggihan ito, ngunit pinutol siya ni Sara, na sinasabing sinusubukan niyang maging pilyo sa kanya. Hinahamon niya ito sa isang laro, na tinanggap niya, na sinasabi sa kanya na makinig sa kanya kapag tapos na ito. Sinabihan siya ni Sara na magpadala ng kahilingan sa laro dahil ang kahilingan ay dapat nanggaling sa isang mas mababang ranggo na manlalaro, at sumunod siya, ngunit hindi niya nagawang itakda ang mga detalye ng laro. Ipinaliwanag ni Sara na ang mas mababang ranggo na manlalaro ay ang pipili ng laro, kaya may disadvantage, ngunit si Hiroto ay nagpadala sa kanya ng isang blanko na kahilingan, kaya dapat niyang isipin na maaari niya itong talunin sa anumang bagay. Ngunit hindi ito ang kaso dahil hindi man lang alam ni Hiroto kung paano gamitin ang device. Dahil dito, pinili ni Sara ang laro, at pinili niyang magkaroon ng turn-based staring contest sa kanya, kung saan matatalo ang manlalaro na may anumang anyo ng reaksyon. Ipinaliwanag ni Sara na sa bawat turn, ang isang manlalaro ay makakagawa ng ekspresyon sa pagtatangkang gawing reaksyon ang kalaban, at si Hiroto ay handang magsimula kaagad, na ikinagulat ni Sara dahil hindi man lang siya nagtakda ng kakayahan. Ipinaliwanag ni Sara na ang mga kakayahan ay maaaring maimpluwensyahan ang laro, kaya sa tingin niya ay hindi siya sineseryoso ni Hiroto. May 1 minuto si Hiroto para makapag-react siya, ngunit ginagamit ni Sara ang kanyang kakayahan sa pagmamanipula ng oras para bawasan ito ng 10 segundo. Ito ay nagulat sa kanya, at ang kanyang turn ay tapos na bago pa man niya magawa ang anumang bagay. Gumagamit si Sara ng isa pang kakayahan, na lumilikha ng isang beam sword, na ginagamit niya sa pag-atake sa kanya, sinusubukang ipakita sa kanya ang kanyang kakayahan. At nakita namin ang ibang mga estudyante na nagsimulang manood ng kanilang laro. Natutuwa si Sara na natutuyo na ang kanyang damit, ngunit biglang nag-spray ulit sa kanya ang sprinkler, na dahilan upang mawala ang kanyang espada nang muling mabasa ang kanyang damit. Ibinunyag ni Sara na malapit na siyang magsagawa ng kanyang seremonya ng oryentasyon, at dapat siyang magbigay ng talumpati bilang kinatawan ng akademya, ngunit iniisip niyang gawin ito habang basang-basa. Natapos ang kanyang turn, at inakusahan niya si Hiroto na nag-set up ng sprinkler, ngunit sinabi ni Hiroto na nagkataon lamang ito. Nararamdaman ni Sara na ang ibang mga estudyante ay nakatingin sa kanya, at siya ay napahiya, na sinasabi sa kanilang lahat na itigil ang pagtingin. Ngunit nauwi ito sa pagiging dahilan ng pagkatalo niya sa laro, at ang kanyang bituin ay nailipat kay Hiroto.
Sa sandaling iyon, isang mayordomo ang tumawag kay Hiroto na ipinaalam sa kanya na gusto siyang makita ni Headmistress Natsume. Pumunta siya sa kanyang opisina, at sinabi sa kanya ni Natsume na gumawa siya ng gulo, sinabing nilabag niya ang isang mahalagang tuntunin. Sinabi niya na gumamit siya ng mga maling paraan upang talunin ang estudyante ng isa pang akademya, na kadalasan ay hindi isang issue, ngunit ibinunyag niya na ang kanyang kalaban ay nakamit ang pinakamataas na marka ng pagsusulit sa pasukan sa kanyang akademya. At bilang nangungunang estudyante sa isla, hindi pa siya natatalo. Siya ay mula sa pamilya Sanji, na siyang mga tagapagtatag ng Academia Island, at ang kanyang lolo na si Marlon ang kasalukuyang punong direktor ng isla, kaya siya ay itinuturing na isang VIP. Ibinunyag ni Natsume na si Hiroto ay halos hindi nakapasa sa entrance exam, na nagbibigay sa kanya ng napakababang katayuan, ngunit natalo niya si Sarah, kaya maaaring masaktan nito si Marlon. Sinabi niya na gagawin ng direktor ang lahat para protektahan ang pangalan ng kanyang pamilya, ngunit iminumungkahi niya na maililigtas siya ng akademya sa pamamagitan ng paggawa sa kanya bilang isang 7-star na estudyante. Ipinaliwanag ni Natsume na kung matalo si Sarah ng isa pang 7-star na mag-aaral, si Marlon ay hindi magagalit, ngunit sinabi ni Hiroto na hindi siya karapat-dapat sa katayuan dahil siya ay nasa isang star lamang. Gayunpaman, sinabihan siya ni Natsume na tingnan ang kanyang star, at napagtanto niya na ito ay pula, nakakaiba dahil ito ay dapat na puti. Ipinaliwanag ni Natsume na ito ay isang espesyal na bituin na nagbibigay daan sa may hawak na magsabi ng isang kasinungalingan tungkol sa anumang bagay, kaya hiniling niya sa kanya na gamitin ang kasinungalingang iyon para maging peking 7-star na estudyante. Ipinaliwanag pa ni Natsume na hindi alam ng maraming tao ang epekto ng pulang bituin, ngunit alam niya ang tungkol dito dahil dati ay mayroon siyang isa sa kanyang pag-aari. Ibinunyag ni Natsume na ang kanyang plano ay gawin siyang parang isang henyo na nakarating sa 7-star sa kanyang unang araw, ngunit binibigyan din niya siya ng opsyon na umalis sa akademya sa halip. Iniisip ni Hiroto ang kanyang layunin na makahanap ng isang tao, kaya pinili niyang sumama sa kanyang plano. Sa kasalukuyan, tinatawanan ni Natsume si Hiroto, tinawag ang kanyang talumpati bilang perpektong psikolohikal na speech. Siya ay nag-ayos ng isang dorm para sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng lokasyon, kaya agad itong umalis upang pumunta doon. Habang nasa daan, hinayla siya ni Sarah sa isang eskinita, sinabing narinig niya ang kanyang pananalita, kaya nagtataka siya kung ano ang ginagawa niya. Sa tingin ni Sarah ay pinaplano niyang ibunyag ang kanyang sikreto, kaya't nakiusap siya sa kanya na huminto, na sinasabing mayroon siyang mga dahilan para sa pagsisinungaling. Walang ideya si Hiroto kung ano ang kanyang sinasabi, ngunit sinabihan siya ni Sarah na huwag magpanggap na walang alam dahil ipinahayag niya na hindi siya ang tunay na Sarah. Siya ay gumaganap bilang kambal ni Sarah sa akademya, at ang kanyang tunay na pangalan ay Rina. Iniisip ni Rina na lumabas ang kanyang sikreto dahil kinuha niya ang pulang bituin mula sa kanya, sinabing nalaman ng may hawak ng pulang bituin ang kasinungalingan ng dating may hawak. Ngunit sinabi ni Hiroto na hindi niya alam ang kanyang sikreto hanggang sa sinabi niya ito sa kanya. Inamin niya na wala talaga siyang alam pero hindi siya pinaniwalaan ni Rina dahil 7 stars na siya. Sinabi sa kanya ni Hiroto na ginagamit niya ang pulang bituin upang magsinungaling tungkol dito at na siya ay talagang nasa pinakamababang ranggo, ngunit mayroon din siyang mga dahilan para sa pagsisinungaling. Nagpagulat ito kay Rina nang mapagtanto niya na aksidente lang ang panalo niya sa laro nila, at nabunyag ang sikreto nito sa kanya. Pero nagulat din si Hiroto dahil hindi naman talaga siya apo ng direktor, kaya walang dahilan para magsinungaling siya tungkol sa pagiging 7-star student. Dumating siya sa kanyang dorm, na ipinahayag na isang mansyon, at isang babae na nagngangalang Yamaira ang tinatanggap siya sa loob. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kanyang bagong katulong, at sinabing mananatili siya sa bahay na iyon. Ipinahayag ni Yamaira na hindi niya gusto si Natsume, at nakaka-relate si Hiroto sa kanya, kaya sa tingin niya ay magkakasundo sila. Palihim niyang binibigyan siya ng detalyadong paliwanag tungkol sa isla, na nagpapakita na mayroong 20 na akademya sa isla, at nakakakuha sila ng ranggo bawat taon. Ang akademya ay tumatanggap ng mga benepisyo depende sa ranggo nito, na tinutukoy ng bilang ng mga bituin na mayroon ang mga estudyante nito. Ipinaliwanag niya na ang mga mag-aaral na may 5 bituin ay itinuturing na advanced na mga mag-aaral, at kung mas advanced na mga mag-aaral ang isang akademya, mas mataas ang ranggo nito. At halos tiyak na aabot sa pinakamataas na ranggo ang isang akademya na may 7 star na estudyante, kaya naman ang mga estudyante ng 7 star ay pinupuntirya ng lahat sa isla.
Nagpapakita siya sa mga resulta ng laro ni Rina, ngunit alam niyang imposible para kay Hiroto na kopyahin ang ganoong record dahil nagamit ni Rina ang antas ng 7 kakayahan, samantalang maaari lamang niyang gamitin ang antas ng isang kakayahan dahil ang kanyang tunay na ranggo ay isang bituin lamang, na naglalagay sa kanya sa isang dihadong laban sa iba pang mga manlalaro. Gayunpaman, sinabi ni Yam Iron na tutulungan siya ng kumpanya na manalo ng mga laro hanggat patuloy siyang kumikilos bilang isang 7-star na estudyante. Ipinakita niya sa kanya ang mga kahilingan sa laro, at nagulat siya nang makitang mayroon na siyang 42. Tinulungan niya itong pumili ng kalaban, na nagsasabing kailangan niyang gumawa ng impresyon dahil may mga taong nagdududa pa rin sa kanyang kakayahan. Nagtataka si Hiroto kung paano siya mananalo, at sinabi niya sa kanya na mandadaya sila, na sinabihan siyang magsuot ng earpiece. Ginagamit ito ng pinuno ng electronics ng kumpanya, si Kaguya, para makipag-usap sa kanya, at ibinunyag ni Yam Iron na si Kaguya ay isang hacker, kaya maaari niyang i-hack ang device ng kanyang kalaban para bigyan siya ng kalamangan kay Hiroto. Tinawag ito ni Hiroto na isang palihim na taktika, at sinabi ni Yam Iron na labag ito sa mga patakaran, ngunit determinado si Hiroto na gawin ang anumang kinakailangan upang maging pinakamalakas, kaya pinili niyang sumama sa plano. Kinabukasan, natalo niya ang kanyang kalaban sa tulong ng kumpanya, at naglakad siya papunta sa eskinita, sa pag-aakalang ito ay napakadali. Napagtanto niya kung gaano sila maaasahan, kaya naniniwala na siya ngayon sa kumpanya. Nang maglaon, nakita namin si Hiroto na naglalakad sa paligid ng campus nang ipaalam sa kanya ng kumpanya ang tungkol sa isang paborableng kahilingan sa laro mula sa isang estudyanteng nagngangalang Haruko. Pumunta siya sa isang arena kung saan ipinakilala ng announcer sina Haruko at Hiroto sa lahat. Malugod na tinatanggap si Rina bilang espesyal na panauhin, at hinamon ni Haruko si Hiroto sa anumang 100 metro na karera, na sinasabing hindi niya tatalunan ang kanyang bilis. Inilabas niya ang kanyang motorbike, na sa tingin ni Rina ay ang kanyang lihim na sandata dahil ang pagganap ng sasakyan ang susi sa panalo sa laro. Pero naglalakad pa rin si Hiroto kaya naman nagtataka ang lahat kung ano ang iniisip niya. Natutunan namin na ang mga manlalaro ay maaaring magdala ng 3 kakayahan sa isang laro, at umaasa si Hiroto na hindi niya pinili ang kakayahang magpawalang bisa sa panghihimasok. Ngunit inihayag ni Haruko na ginagamit niya ito, na sinasabi na ang kanyang mga kakayahan ay wala ng silbi. Sinimulan nila ang laro, at ang sasakyan ni Haruko ay sumugod sa linya ng pagtatapos, ngunit bigla itong huminto, na inilunsad siya sa ere. Naisave siya habang dumarating ang foam sensor, at sinabi ni Hiroto na nakita niya ang kanyang diskarte. Nalaman namin na pinayuhan siya ni Yam Iron na gumamit ng 3 disabled abilities upang kontrahin ang pagpapawalang bisa ng interference ng kalaban, na nagsasabing kailangan niya ng 3 disabled na kakayahan dahil ang kanyang antas ay masyadong mababa. Habang nilalampasan ni Hiroto si Haruko, sinabi niyang gumamit siya ng level 7 na disabled ability para kontrahin ang kanyang nullification, at pagkatapos ay gumamit ng force-stop na kakayahan para ihinto ang kanyang motorbike, ngunit sa totoo lang, ang mga kasanayan sa paghack ni Kaguya ang nagpahinto sa bike. Nagsisinungaling din siya tungkol sa paggamit ng kakayahang protektahan upang mapahina ang kanyang landing, kapag si Kaguya talaga ang gumawa nito, at tumawid siya sa finish line, na nagpapahintulot sa kanya na manalo sa laro. Pagkatapos ng laban, nilapitan siya ni Rina, na sinasabi sa kanya na matatalo niya siya, habang binibigyan niya siya ng tala na nagsasabi sa kanya na makipagkita sa kanya pagkatapos. Bago siya pumunta doon, sinabihan niya si Yam Iron na tumigil muna sa pakikinig, kaya hindi niya pinaganya ang pagsubaybay, na sinasabi sa kanya na mag-ingat. Nakipagkita siya kay Rina sa isang liblib na kafe, at tinanong niya ito tungkol sa kanyang sikreto. Ibinunyag ni Rina na ang tunay na Sarah ay dinukot mahigit 1 taon na ang nakalipas, ngunit ang tulisan ay walang anumang hinihingi. Dahil kaibigan siya ni Sarah, pinalitan siya para makita kung ano ang gagawin ng tulisan. Ibinunyag niya na ang mga anak ng pamilya Sanji ay halos hindi lumalabas hanggat hindi sila umabot sa high school, kaya't ang mga kaibigan ay ibinigay para sa kanila, at siya ay napili bilang isa sa kanila. Dahil dito, hindi alam ng publiko ang totoong mukha ni Sarah, at naging madali para kay Rina na pumalit sa kanya. Hindi niya alam kung kailan babalik ang totoong Sarah, ngunit gusto niyang protektahan ang reputasyon ni Sarah hanggang ngayon, na humihiling kay Hiroto na tumulong na protektahan ang kanyang sikreto. Ayaw ni Rina na matalo si Hiroto dahil malalaman ng may hawak ng pulang bituin ang kanyang sikreto.
Idinagdag niya na pinoprotektahan siya ni Natsume dahil kumbinsido siya na siya ang tunay na Sarah, at dahil dito napagtanto ni Hiroto na mapapaalis siya sa isla kapag lumabas ang kanyang sikreto. Ikinuwento ni Hiroto sa kanya ang tungkol sa childhood friend na hinahanap niya, na sinasabing nasa isang lugar ito sa isla, kaya hindi siya mapapaalis hanggang sa matagpuan siya. Sa pagkakatugma ng kanilang mga layunin, nagpasya silang bumuo ng isang alyansa, at nagpapalitan sila ng mga ideya upang manatiling nakikipag-ugnayan. Kinabukasan, nadatnan niya si Rina, at naging mahiyain sila sa isa't isa nang biglang may nakita silang kakaibang lalaki na tumatawa habang nakatingin sa kanila. Ang lalaki ay tumalon pababa, ipinakilala ang kanyang sarili bilang Kisaki, at tinawag niya si Sarah bilang kanyang diyosa. Hinahamon niya si Hiroto sa isang laro, gustong makita kung ano ang tunay na kakayahan niya, at pumayag si Hiroto na tanggapin ito sa kondisyon na hindi niya na muling aabalahin si Sarah. Hindi gusto ni Kisaki ang deal, ngunit tinawag siya ni Hiroto na takot. Sinabi ni Kisaki na hindi siya natatakot sa anumang bagay dahil ibinunyag niya na siya ay higit pa sa isang 5-star na estudyante, kundi pinuno din ng Holy Knight Brigade. Kaya, sumasang-ayon siya sa kondisyon, itinakda ang laro na magaganap sa loob ng 2 araw. Kinabukasan ay nakita naming nagkikita sina Hiroto at Rina habang nakadisguise. Pinasalamatan siya ni Rina sa paninindigan para sa kanya, ngunit sinabi niyang pinoprotektahan lang niya ang sarili niyang kasinungalingan. Ipinaalala sa kanya ni Rina na ang kanilang mga kasinungalingan ay nauugnay na ngayon, kaya bumalik sila sa bahay ni Hiroto para sa isang pulong ng diskarte. Bumati si Yamaira sa kanila, ngunit nagulat si Rina nang makita siya. Nalaman namin na talagang pinaglilangkuran siya ni Yamaira, at isa siya sa kakaunting taong nakakaalam ng kanyang sikreto. Ipinaliwanag ni Yamaira ang laro na iminungkahi ni Kisaki. Ito ay isang laro kung saan mangungulekta ng mga card, at makikipagkompetensya para sa mga numero. Mayroong 2 yugto sa laro. Ang unang yugto ay koleksyon kung saan dapat maghanap ang mga manlalaro ng mga card na may numero mula 0 hanggang 19 na nakakalat sa palibot ng distrito. 5 card ang ilalagay ng random sa simula, at pagkatapos ng bawat 5 minuto ay may makikitang bagong lokasyon ng card. Sa pagtatapos ng yugto, pipili ang mga manlalaro ng 5 sa kanilang mga card upang bumuo ng isang kamay. Ang ikalawang yugto ay ang pagbubunyag kung saan ang mga manlalaro ay naghahambing ng mga card ng paisa-isa, at ang mas mataas na bilang ang mananalo. Sinabi rin ni Yamaira na sa kasaysayan ng laro, hindi kailanman nagkaroon ng record na may isang bituin na nanalo sa laro. Nagtataka si Hiroto kung paano ito magiging posible, at ipinaalala ni Rina sa kanya ang kakayahang ginamit niya upang mabawasan ang kanyang oras sa kanilang laro. Pinahintulutan siya nitong manipulahin ang mga numerical na halaga sa isang laro, at sinabi niya na kahit na nakuha niya ang numerong 19, maaaring gamitin ni Kisaki ang kakayahang gawing katumbas ng 30 ang kanyang numero. Kaya tinatansya ni Yamaira na wala siyang 1% na posibilidad na manalo. Iniisip ni Hiroto na dapat may paraan si Yamaira para tulungan siyang manalo, at ibinunyag niya na ang trick para manalo ay sa yugto ng koleksyon. Kung maaari nilang hadlangan ang kanyang mga paggalaw upang bumili ng oras, at gumawa ng isang kamay na mananalo kahit na pagkatapos ng kakayahan sa pagsasaayos ng numero, kung gayon may pagkakataon si Hiroto. Sinabi ni Rina na palaging ginagamit ni Kisaki ang kakayahang pang-emergency na mobilisasayo na nagpapahintulot sa kanya na magpatawag ng isa pang manlalaro upang tulungan siya, at nakakapag-ambag din sila ng isang kakayahan. Kaya't kapag ang lahat ng mga summoned na manlalaro ay gumamit ng parehong kakayahan, si Kisaki ay maaaring ipatawag ang kanyang hukbo ng 300 troops mula sa kanyang Holy Knight Brigade. Alam din nila na para sa kanyang pangatlong kakayahan, si Kisaki ay may isang indigo star na nagbibigay sa kanya ng kakayahang itim na pakpak na binanggit ni Rina na palagi niyang gustong gamitin. Magsisimula ang laro sa susunod na araw at salamat sa paggamit ng kakayahan ng swerte, magsisimula si Hiroto malapit sa 2 sa mas mataas na numero. Pinaplano niya ang kanyang ruta, nagpaplanong sunggaban muna ang 14. Habang tumatakbo siya, napansin niyang medyo malayo ang 17. Ngunit sinabi sa kanya ni Yamaira na nahak ng kumpanya ang isang bus para tulungan siyang makarating doon. Nakatanggap sila ng abiso na kinuha ni Kisaki ang kanyang unang card, ngunit kakaiba ito kay Hiroto dahil hindi nagbago ang mga card na ipinapakita. Iniisip ni Yamaira na malamang na nakahanap siya ng isang card na hindi pa nabubunyag, ibig sabihin ay gumagamit siya ng ibang kakayahan mula sa kanilang hinulaan.
Napagtanto ni Hiroto na sa halip na gamitin ang kakayahan sa pagmamanipula ng numero, plano ni Kisaki na kolektahin ang lahat ng mga card sa halip. Sa sandaling iyon, pinutol ni Kisaki ang kanyang tawag, na inihayag ang kanyang kakayahan sa itim na pakpak na nagpaafintulot sa kanya na ipadala ang kanyang boses mula sa malayo, at inaangkin na siya ay nanalo na. Pagkatapos ng 5 minuto sa laro, ang susunod na lokasyon ng card ay nilalayong ihayag, ngunit walang lumalabas dahil ito ang misteryong card na nakuha na ni Kisaki. Napagtanto ni Hiroto ang plano ni Kisaki na hanapin ang lahat ng card bago ito may hayag, nagpaplanong mangolekta ng 18 sa 20 card at masiguro ang kanyang tagumpay sa yugto ng koleksyon. Habang nagmamadali si Hiroto sa kanyang card, napansin ni Yamaira na ang kanilang boss ay pinahinto ng army ni Kisaki. Si Yamaira ay nagsimulang mawalan ng pag-asa, ngunit si Hiroto ay tumangging sumuko. Nakuha niya ang numero 14 ngunit nagtataka kung paano siya makakarating sa 17 bago makarating dito si Kisaki. Sa sandaling iyon, biglang sumulpat si Haruko, sinabing tinulungan siya ni Natsume na makakuha ng permit kaya pinayagan siyang sumakay sa kanya. Hinanap ni Hiroto ang 17 at sinabi sa kanya ni Yamaira na nasa ikatlong palapag ito. Nahanap na niya ito, ngunit nasa gitna ito ng ere. Nagawa niyang magunat at sunggaban ito, ngunit nahuhulog siya, halos hindi makaligtas. Samantala, nakikita namin na nakolekta ni Kisaki ang karamihan sa iba pang mga card, kaya ang mga bagay ay mukhang masama para kay Hiroto. Iniisip ni Hiroto na kailangan niyang makakuha ng isa pang card, ngunit biglang nagpakita si Rina, na nagsasabing kailangan niyang magpagamot. Ngunit naiisip ni Hiroto ang tungkol sa kanyang childhood friend na hindi pumapayag na sumuko, at gusto rin niyang protektahan si Rina. Habang sinusubukan niyang umalis, isiniwalat ni Rina na nagsinungaling siya tungkol sa pagdukot kay Sarah dahil sa totoo lang, gusto lang niyang maranasan ang normal na buhay. Kaya pinamukha lang ni Rina na dinukot siya. Sinabi ni Rina sa kanya na sumuko na lang, sinasabing isisi sa kanya ang lahat. Ngunit alam niyang ginagawa niya ang lahat para sa kapakanan ng kanyang kaibigan, tinawag niya itong type niya, na sinasabi sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pagkilos ng kaunti pa. Dumating si Yamaira na nag-aalala tungkol sa kanya, at binanggit niya na nakolekta na ni Kisaki ang iba pang 18 card, kaya mukhang tapos na ang lahat para kay Hiroto. Pero hindi pa rin siya sumusuko, nag-iisip ng paraan para mabago ang sitwasyon. Nagtatanong si Hiroto kung mayroong kakayahan na nagbibigay daan na baguhin ang mga panuntunan ng isang laro. Binanggit ni Yamaira ang kakayahang lumabag sa panuntunan, ngunit sinabing available lang ito sa mga mag-aaral na 6-star or mas mataas. Nakakuha ng ideya si Hiroto, sinasabing ang mahalaga ay mayroon ito. Dumating sila sa arena para sa yugto ng pagbubunyag, at iniisip ni Kisaki na nanalo na siya dahil walang sapat na card si Hiroto para manalo ng 3 round. Sinabihan siya ni Kisaki na sumuko na lang, kaya itinapon ni Hiroto ang kanyang card, inamin ang pagkatalo. Tatawagan na sana ng announcer ang laro, ngunit bigla siyang pinigilan ni Hiroto. Tinanong niya si Kisaki tungkol sa kondisyon upang tapusin ang laro, na kung ang parehong manlalaro ay maubusan ng mga baraha, pagkatapos ay magtatapos ang laro. Sinabi sa kanya ni Hiroto na basahin ang mga panuntunan ng mas malapit, at gamit ang kanyang kakayahan sa screen glitch, sinasabi na ngayon ng mga panuntunan na kung maubusan ng baraha ang alinmang manlalaro, magtatapos ang laro. Iniisip ni Kisaki na ginamit ni Hiroto ang kakayahang lumabag sa panuntunan upang baguhin ang mga panuntunan, at dahil wala na siyang anumang mga card, tapos na ang yugto ng pagbubunyag, at nagtabla sila ng may 0 na puntos bawat isa, na mahalagang simulan muli ang laro. Itinapon ni Kisaki ang kanyang kamay, ngunit pinaalalahanan si Hiroto na hindi pa rin siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanyang hukbo ng troops. Gayunpaman, idineklara ni Hiroto ang kanyang tagumpay habang inihayag niya na isang card lamang ang kanyang itinapon. Sa tingin ni Kisaki ay hindi ito mahalaga dahil ang laro ay isang draw pa rin batay sa mga panuntunan, ngunit ipinahayag ni Hiroto na hindi niya talaga binago ang mga panuntunan. Naglalaro siya ng kanyang card, at dahil wala nang anumang card si Kisaki, idineklara si Hiroto na panalo. Pagkatapos ng laro, ginagamot si Hiroto para sa kanyang pinsala, at binisita siya ni Rina. Sa tingin ni Rina ay itinatago niya ang kanyang tunay na kakayahan, at inamin na hindi siya mananalo kung siya ay nasa parehong posisyon. Nagtataka si Rina kung ano ang ibig sabihin nito nang tawagin siya na kanyang type, ngunit biglang nasa telepono si Hiroto. Nagtataka siya kung ano ang sinasabi nito, na nagpapahiya sa kanya, ngunit natutuwa siyang naging maayos ang lahat.
Sinabi ni Hiroto na ito ay isang maliit na bagay, na tinatawag ang kanyang sarili na pinakamalakas na 7-star na estudyante, ngunit tinawag siya ni Rina na pinakamalaking sinungaling. Nakipagkita si Yamaira kay Natsume na nagtanong sa kanya tungkol sa ranggo ni Hiroto. Sa tingin ni Yamaira ay nasa isang bituin pa rin siya dahil hindi siya makakakuha ng mga bagong bituin bilang isang peking 7-star na estudyante, ngunit sinabi ni Natsume sa kanya na mali siya, na inihayag na nasa 2 bituin na siya. Ipinaliwanag niya na kapag ang isang natatanging may hawak ng bituin ay natalo, ang bituin ay palaging inaalis, kaya nang natalo ni Hiroto si Kisaki, nakuha niya ang Indigo Star. Sa palagay niya, si Hiroto ay maaaring maging isang all-color na 7-star na mag-aaral, sa pamamagitan ng pagtalo sa higit pang natatanging mga may hawak ng bituin, na sinasabing ipinakita niya ang kanyang mga kasanayan sa huling laro. Sinabi ni Natsume na mas malaking panganib ang haharapin ni Hiroto kung patuloy siyang magkakaroon ng mga natatanging bituin, ngunit sinabi sa kanya ni Yamaira na huwag mag-alala dahil mananatili siya sa tabi ng kanyang master. Lumipat si Yamaira sa kanilang academy, at ipinaalam ng guro sa lahat ang tungkol sa labanan sa all-campus elimination. Ipinaliwanag niya na sa panahon ng kaganapan, ang mga mag-aaral ay maaaring lumahok sa mga mock battle kung saan maaari nilang hamanin ang sinuman anuman ang ranggo, at ang mga bituin ay hindi mapapalitan. Gayunpaman, kung sila ay matalo, sila ay aalisin sa kaganapan, na nagsasabing ang huling taong nakatayo ay makoronahan bilang panalo. Ipinaliwanag niya na tutukayan ng kaganapan kung sino ang kakatawan sa kanilang academy sa paparating na paligsahan sa pagitan ng mga akademya, na nagsasabing ang nangungunang 5 manlalaro ay pipiliin, kaya gusto niyang gawin ng lahat ang kanilang makakaya. Sa kanilang break, binalaan ni Yamaira si Hiroto na siya ay magiging dahado sa panahon ng kaganapan dahil siya ay isang 7-star na estudyante, kaya lahat ay nais na hamanin siya. Ipinaliwanag Yamaira na ang isang naghahaman ay maaaring lumapit lamang sa isang mag-aaral at mag-isyo ng isang hamon, na automatikong tatanggapin. Ilalagay nito ang mga kalahok sa isang estado ng salungatan, kung saan walang mag-aaral ang maaaring magbigay ng hamon sa alinman sa kanila hanggang sa mapagpasyahan ang isang nagwagi. Ngunit kung magpapatuloy ang state of conflict sa loob ng 24 na oras nang walang larong nagaganap, aalisin sila. Sinabi sa kanya ni Yamaira na hindi siya dapat matalo dahil kailangan niyang panatilihin ang kanyang pwesto bilang pinakamalakas na manlalaro, kaya pinayuhan niya itong lumayo sa ibang mga manlalaro sa panahon ng kaganapan. Isang third-year student na nagngangalang Nayumi ang biglang lumapit sa kanila, at tinanong siya ni Hiroto kung ano ang gusto niya. Tinanong niya ang mga ito kung nagde-date sila, at tinanggihan nila ito, kaya kumapit siya kay Hiroto na sinasabi sa kanya na pagkakataon na nito na yakapin siya. Sinabi sa kanya ni Hiroto na dumiretso sa punto, kaya sinabi niya sa kanya ang tungkol sa elimination battle na hinula ang mga ranggo kung saan siya ay malapit sa tuktok ngunit si Hiroto ang numero 1 pwesto. Mukhang walang pakialam si Hiroto, at nagpaalam ito sa kanya, na nagpapasalamat sa paggugol ng oras sa kanya. Binalaan siya ni Yamaira na mag-ingat sa kanya dahil isa siya sa 3 6-star na mag-aaral sa akademya, at si Yamaira ay nakakakuha pa ng masamang pakiramdam kapag siya ay nasa paligid niya. Pumunta si Hiroto sa opisina ni Natsume kung saan sinabi niya kay Hiroto na kasalukuyang nahaharap sila sa 2 issue. Ang unang issue ay may mga puwersang nasa labas na nakikisangkot sa paparating na kaganapan, at tila hinahabol nila si Hiroto dahil siya ang 7-star na estudyante. Habang ang pangalawang issue ay may kinalaman sa mga natatanging bituin habang ipinapaliwanag niya na ang bawat academy ay may isa, ngunit ang natatanging bituin sa kanilang pag-aari, ang berdeng bituin, ay ninakaw. Pinaplano nilang gamitin ito bilang premyo para sa kaganapan, at inihayag niya na ang berdeng bituin ay may kapangyarihang makaapekto sa pangunawa, kaya hindi niya alam kung ano ang maaaring gawin ng magnanakaw dito. Hindi alam ni Natsume kung ang 2 issue ay konektado, ngunit sa palagay niya ay posible na ang mga ito ay ginawa ng parehong tao, at humingi siya ng tulong kay Hiroto upang malaman ang salarin, sa pag-aakalang siya ay magiging target sa panahon ng kaganapan. Nais niyang manatiling buhay siya sa panahon ng paligsahan upang mailantad niya ang salarin, at mabawi ang berdeng bituin. Nais din ni Natsume na maka-score siya ng mapagpasyang tagumpay upang mapanatili niya ang kanyang posisyon bilang pinakamalakas sa Academy Island. Sa unang araw ng kaganapan, napagtanto ni Hiroto at Yamaira na siya ay tina-target ng lahat, kaya nagtago sila. Iniisip ni Yamaira ang tungkol sa hindi pagpapagana ng kanilang kakayahang subaybayan ang kanyang lokasyon, at pagharang sa kanilang mga kahilingan sa hamon gamit ang ilang basic jamang.
Kinalaunan sa araw na iyon, nakatanggap si Hiroto ng mensahe mula kay Nayumi, sa pag-aakalang hindi gumana ang kanilang jamang. Hinahamon siya ng isang babae na makipaglaro sa kanya, habang iniisip ni Hiroto kung direktang pinupuntirya siya ni Nayumi. Tinanggap ni Hiroto ang hamon, at nauwi siya sa pagkapanalo sa laro. Sinabi ni Hiroto kay Yamaira na nag-aalala siya kay Nayumi, sa pag-aakalang kakailanganin niyang harapin siya sa pagtatapos ng kaganapan. Sumang-ayon si Yamaira sa kanya, sinabing hindi nila siya maiiwasan. Kaya tinawag niya si Kaguya na nagsabi kay Hiroto na mahihirapan siyang tumakas sa mga programang mayroon sila, kaya nagsulat siya ng bagong kakayahan sa device. Pinagpatong niya ang lokasyon ni Hiroto kay Yamaira upang siya ang makatanggap ng mga hamon sa halip na siya. Kinabukasan, natalo ni Yamaira ang isang manlalaro na sumusunod kay Hiroto, habang tumatakbo at nagtatago mula sa ibang mga estudyante. Habang nagtatago, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yamaira na nagsasabi sa kanya na nagkakaproblema sila dahil 200 estudyante ang papunta sa kanyang lokasyon. Sinubukan ni Hiroto na tumakas mula sa kanila, ngunit bigla niyang nabangga si Nayumi, at siya ay nahulog sa ibabaw niya. Habang nagtataka si Kaguya kung bakit siya naroon dahil walang signal kanina, naabutan ni Yamaira si Hiroto habang nakakapit sa kanya si Nayumi, na pinipigilan itong tumakbo palayo. Papalapit na ang ibang mga estudyante, kaya pinadalhan ni Yamaira si Hiroto ng isang kahilingan para sa hamon, na pinipigilan silang hamanin siya. Dismayado si Nayumi dahil nakatakas sila, ngunit sinabi niya kay Hiroto na nagawa niyang makamit ang kanyang numero 1 layunin. Nagtataka si Hiroto kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit siya ay tulali, at nagsimula siyang tumakas. Bumalik sila sa mansyon kung saan naghanda si Yamaira ng pagkain para kay Hiroto, ngunit napagtanto niya na wala silang sauce, kaya umalis siya sa tindahan para bumili nito. Hinihintay siya ni Hiroto na bumalik, ngunit makalipas ang isang oras, nakatanggap siya ng tawag mula sa numero ni Yamaira. Sinagot niya ang tawag, at narinig niya ang boses ni Nayumi na nagsasabi sa kanya na nabangga niya ang kanyang kasambahay. Ibinigay niya ang telepono kay Yamaira, na nagsabi sa kanya na hindi na siya makakauwi. Nagtataka si Hiroto kung may ginawa si Nayumi sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Yamaira na hindi niya masasagot ang tanong na iyon, at ipinaalala niya sa kanya na nasa estado sila ng conflict, na sinasabi sa kanya na hindi niya dapat subukang manalo sa kanilang laro bukas. Tiniyak sa kanya ni Nayumi na wala siyang ginawa kay Yamaira, at tinapos niya ang tawag. Sinabi ni Hiroto kay Rina ang sitwasyon, kaya nagalit siya, sinabing hindi niya patatawarin si Nayumi sa pagdukot kay Yamaira. Iniisip ni Hiroto na maaaring may ibang kasangkot, at iniisip ni Rina kung paano sila mananalo nang walang tulong ni Yamaira. Sa sandaling iyon, sumama sa kanila si Kaguya, at ipinaalam sa kanya ni Hiroto ang tungkol sa sitwasyon, na nagsasabing kailangan nilang gumawa ng paraan upang mailigtas si Yamaira. Ipinakita sa kanila ni Kaguya ang larong kanilang lalaruin, na isang laro ng baraha kung saan gagamit ang bawat manlalaro ng 10 baraha. Ang bawat card ay may halaga, at sino mang maglalaro ng mas mataas na card ay makakakuha ng parehong card. Kapag nalaro na ang lahat ng card, mananalo ang manlalaro na nangongolekta ng mas maraming card. Ang bawat manlalaro ay nagsisimula sa 10 card, at sa isang bonus card sa board, mayroong kabuuang 21 card sa laro. Ipinakita sa kanila ni Kaguya ang isang chart upang ipaliwanag ang halaga ng mga card, at agad na napansin ni Hiroto ang mga commoners dahil masyadong mahina ang mga ito. Kaya, ipinaliwanag ni Kaguya na ang mga karaniwang tao ay may mga espesyal na kasanayan upang mabawi ang kanilang kahinaan. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Hiroto ng mensahe mula kay Yamaira, na naglilista ng mga kakayahan na gagamitin niya para sa laro. Isa sa mga nabanggit na kakayahan ay ang force control, na magbibigay daan kay Yamaira na kontrolin ang kanyang mga galaw sa unang 3 turn. Nalulungkot si Kaguya dahil wala si Yamaira para gumawa ng diskarte, pero sinabi ni Rina na siya na ang bahala dito, na sinasabing magaling din siyang gumawa ng mga diskarte. Hinuhulaan niya na pagkatapos ng 3 turn, ang kanyang pangunguna sa kanya ay magiging mapangwasak, kaya iminumungkahi niya ang paggamit ng enchant ability upang bigyan ng isang karaniwang tao ng kakayahang iikot ang laro. Umalis si Kaguya upang maghanda para sa laro habang naaalala ni Hiroto kung paano sinabi sa kanya ni Yamaira na hindi niya dapat subukang manalo, na talagang nakakaabala sa kanya. Habang nakahiga si Hiroto sa kanyang kama, nagpasya si Rina na manatili, sinabing hindi na siya makakabalik sa kanyang lugar dahil lagpas na ito sa kanyang curfew.
Tila kinakabahan siya, kaya sinabi sa kanya ni Hiroto na maaari siyang matulog sa ibang silid, ngunit sinabi niya sa kanya na ayaw niyang mag-isa dahil makakaramdam siya ng pagkabalisa. Hinaf ni Hiroto ang mga ilaw, ngunit walang sino man sa kanila ang makatulog, kaya nagsimula silang mag-usap tungkol sa isla, at binigyan siya ni Rina ng isang ability card na nagpapahintulot sa kanya na mag-install ng isang bihirang kakayahan na tinatawag na pinch hitter. Sinabi niya sa kanya na gamitin ito kapag nakita niya ang pagkakataon, habang ipinahayag niya na naniniwala siya sa kanya, na sinasabing kahit si Naomi ay mahihirapan laban sa kanya. Samantala, nagbabasa ng mensahe si Naomi, at nalaman namin na nakikipagtulungan siya sa isang tao para i-target si Hiroto. Mukhang hindi niya gusto si Hiroto dahil sa talumpati na binitiwan nito noong una itong dumating sa academy, kaya determinado itong talunin ito. Papunta na sina Hiroto at Yam Iris sa venue ng kanilang laro nang makasalubong nila si Naomi, na nagpas siyang manood ng kanilang laro. Magkasama silang nakaupo sa isang silid kung saan nagsimula ang kanilang laro. Ina-activate ni Yam Ira ang mga kakayahan na sinabi niya kay Hiroto, na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang kanyang mga card sa unang 3 turn. Nagsisimula siya sa pamamagitan ng pagpuksa sa isa sa kanyang mga karaniwang card, na nagpapahintulot sa kanya na kolektahin ang bonus card. Pagkatapos ay ina-activate niya ang kasanayan ng isang karaniwang tao, na nagpapahintulot sa kanya na alisin ang isa sa mga card ni Hiroto mula sa laro, ngunit sinayang niya ito sa isa pang counter. Sa ikatlong turn, pinuksa niya ang kanyang hari gamit ang kanyang karaniwang tao, na nagpapahintulot sa kanya na mangolekta ng 7 card. Agad na napagtanto ni Hiroto na may mali dahil mukhang nagiging maluwag si Yam Iris sa kanya. Iniisip niya na ginagabayan siya ni Yam Iris dahil may mali sa kanilang laro. Iniisip niya kung paano sinabi sa kanya ni Yam Iris na hindi niya dapat subukang manalo, pero halata naman na hindi rin niya sinusubukang manalo. Kaya, napagpasyahan niya na gusto niyang matapos ang laro sa isang draw. Sinabi niya kay Kaguya na ay abort ang operasyon, at isinaaktibo niya ang kakayahan sa pag-iisip na nagpapahintulot sa kanya na makita ang susunod na hakbang ni Yam Iris. Nalaman ni Hiroto na gagamit siya ng isang kabalyero, ngunit gumagamit siya ng isang assassin card na naging dahilan upang mawala siya sa pagkakataong iyon. Dahil dito ay natarante si Naomi, nagtataka kung bakit siya naglalaro ng ganoon habang sinasadya niyang matalo sa mga sumunod na turn. Sa huling turn, nawala ang epekto ng kakayahang mag-isip, at naiwan si Yam Iris na may mga card ng Reyna at Assassin. Habang sinasabi niya sa kanya na hawak niya ang kanyang card, ginamit niya ang card, iniisip na tapos na ang lahat kung gaganap siyang assassin. Pero naniniwala siya kay Yam Iris, kaya confident siya na gagamitin niya ang Reyna. Siya ay tama tungkol kay Yam Iris, kaya ang kanyang karaniwang tao ay natalo, ngunit ang kakayahan nito ay na-activate, na nagpapahintulot sa kanya na mangolekta ng kalahati ng mga card sa kanyang koleksyon. Pareho silang may 10 baraha, na naging dahilan upang magtapos ang laro sa isang draw. Hindi nasisiyahan si Naomi sa resulta, at aalis na sana siya, ngunit hinawakan siya ni Hiroto, sinabihan siyang umamin dahil alam niyang pinupuntirya siya nito. Sinubukan ni Naomi na tanggihan ito, ngunit ibinunyag ni Yam Iris na mayroon siyang ilegal na kakayahan sa pag-espiya sa kanyang telepono, na na-install ni Naomi. Nalaman namin na na-install ito noong nakaraang gabi, at ginamit niya ito para manipulahin si Yam Iris sa ginawa niya. Ipinaliwanag ni Yam Iris na ang kakayahan ay maililipat sa nanalo kung siya ay natalo. Habang patuloy niyang inilalantad ang mga maling gawain ni Naomi, nagtantrum si Naomi, na sinasabing nagsusumikap siyang iset up ang lahat habang inaakusahan niya si Hiroto na gumamit ng maruruming trick para maabot ang tuktok. Ipinaalala ni Naomi kay Hiroto ang tungkol sa elimination battle na hinula ang Rango, na nagpapakitang may survey noon kung saan tinanong ang mga estudyante kung sino ang magiging ace ng paaralan. Si Naomi ang nasa top spot noon, pero pagpasok pa lang ni Hiroto sa school ay nalampasan niya ito agad. Nagdulot ito ng kawalan ng pag-asa kay Naomi, dahil sinubukan niyang patatagin ang sarili para lang makuha ni Hiroto ang numero 1 pwesto sa isang iglap. Kaya nagpasya siyang mag-higanti. Sa panahon ng kanyang exposition, nadulas si Naomi at binanggit na nakipag-deal siya sa isang tao. Nagtanong si Hiroto tungkol dito, ngunit sinabi niya sa kanila na mayroon siyang backup na plano, at sinabing ang kakayahang na-install niya ay magde-delete ng data sa device ni Yam Iris sa pagpindot ng isang button, at kung ma-delete ang kanyang data, hindi siya makakatagal sa Academy Island.
Ngunit binalaan siya ni Yam Iron na lahat ng tao sa isla ay tatalikuran siya kapag nalaman nila ang tungkol sa kanyang ilegal na kakayahan. Biglang sumugod si Nayumi kay Yam Ira, at mabilis niya itong itinali, at kinuha siya bilang bihag. Sinabi niya kay Hiroto na kung gusto niyang manatili si Yam Ira, dapat siyang matalo sa kanya sa isang laro at ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang bituin, na sinasabing alam niya na ang lahat ng tungkol sa kanya ay kasinungalingan. Nagtataka si Hiroto kung bakit marami siyang alam, iniisip na ang berdeng bituin ay dapat na nagpahusay sa kanyang pangunawa. Hinahamon niya siya sa isang treasure hunt, at tinanggap ito ni Hiroto. Nagsimula silang maglaro habang tinatawag ni Nayumi si Hiroto, tinanong siya kung ang kanyang kapareha ay nagtatago sa ikatlong palapag or sa ibaba. Nagtataka si Hiroto kung bakit siya nagtanong nang hindi niya alam ang tungkol sa mga patakaran ng laro, kaya sinabi sa kanya ni Nayumi na maaari niyang gamitin ang question man minsan sa bawat turn upang magtanong ng oo or hindi, na nagpapaliwanag na matatalo siya kung magsisinungaling siya. Sinabi sa kanya ni Hiroto na ang sagot ay hindi, kaya nagpatuloy siya sa kanyang paglipat na sinasabing makakagalaw sila ng 3 puwang sa bawat turn. Gumalaw si Nayumi ng isang espasyo, at tinapos niya ang kanyang turn, ngunit ipinahayag niya na gumagamit siya ng kakayahan na tinatawag na double action, na nagbibigay daan sa kanya na magkaroon ng 2 sunod na turn. Tinanong niya ito ng isa pang tanong, tinatanong siya kung ang kanyang kapareha ay nagtatago sa ikalimang palapag or sa itaas. Sinabi ni Hiroto sa kanya na ang sagot ay hindi, kaya alam niya na ang kanyang kapareha ay nasa ika-4 na palapag, at lumipat siya ng isa pang espasyo, na gustong makipaglaro kay Hiroto. Sa kanyang turn, ginagamit ni Hiroto ang kanyang kakayahan sa pagkaantala, na nagpapahaba ng oras para sa kanyang turn. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa kanyang kapareha, na ipinahayag na si Rina sa disguise. Pinag-uusapan nila ang mga alituntunin ng laro, at nalaman namin na ang kanilang layunin ay hanapin ang kapareha ng kalaban na nagtatago sa isa sa mga silid. Mayroong 4 na utos na magagamit sa bawat turn, na kung saan ay tanong, ilipat, sagot, at retreat. Ang unang 2 utos ay ginamit ni Nayumi, at ang pangatlong opsyon, ang sagot, ay ginagamit para sa pagbubukas ng nakalock na pinto kapag sila ay nasa harap ng silid, ngunit ito ay gumagamit ng isa sa 3 mga punto ng sagot na ibinibigay sa kanila sa simula ng ang laro. Ang utos ng pag-urong ay nagbibigay daan sa kanilang kapareha na lumipat sa isa pang silid upang hindi sila mahanap ng kanilang kalaban, ngunit ito rin ay kumonsumo ng 1 punto ng sagot. Nagtataka si Rina kung ano ang plano ni Hiroto dahil kung siya ang manalo ay hindi na makakatuloy si Yam Ira sa isla, ngunit kung siya ay matalo ay tapos na ang lahat para sa kanya. Mukhang may plano si Hiroto, alam niyang hindi sila mananalo sa patas na laban dahil gumagamit si Nayumi ng mga ilegal na kakayahan, kaya kailangan nilang maglaro ng madumi. Nagpapatuloy ang laro nang makatanggap si Hiroto ng tawag mula kay Kaguya, na nagsabi sa kanya na hindi siya maaaring makialam dahil gumamit si Nayumi ng kakayahan sa pagharang sa lugar sa buong paaralan. Alam niya na magagamit nila ang device sensing program para mahanap ang tamang kwarto, ngunit dapat itong gawin ng isang tao sa loob, isang taong maaaring mag-reprogram ng isa sa mga device. Nagagawa ito ni Rina, at inihayag niya ang lokasyon ni Yam Ira, kaya tinanong ni Hiroto si Nayumi kung si Yam Ira ay nasa silid na iyon. Kinumpirma ito ni Nayumi, iniisip kung gumamit ba siya ng cheat ngunit tinanggihan niya ito at lumapit kay Yam Ira. Nagpa siya si Nayumi na seryosohin siya dahil tama niyang nahulaan ang lokasyon ng kanyang partner. Lumapit siya sa kwarto ni Rina, at ginamit niya ang retreat command para ilipat si Yam Ira sa ibang kwarto. Nawala ang signal mula sa device ni Yam Ira nang ihayag niya na kailangan niyang putulin ang lahat ng access sa kanyang device. Nagsimula siyang maglakad patungo sa isa pang silid, at sinabi sa kanya ni Hiroto na talagang lalamag sa bandang 10 PM, kaya dapat niyang subukang panatilihing mainit ang silid. Sinabi ni Hiroto kay Rina na mukhang binabasa ni Nayumi ang kanyang mga galaw, na iniisip na ito ay dahil sa epekto ng berdeng bituin, ngunit alam niyang nagkakamali ito kapag may ibang nasangkot sa kanyang mga galaw, kaya kakailanganin niya ang tulong ni Rina upang talunin siya. Gumagamit si Hiroto ng answer point para ilipat si Rina sa isa pang kwarto, at salamat sa kritikal na pag-iisip ni Rina, nalaman nila ang pinagtataguan ni Yam Ira. Nagalit ito kay Nayumi, kaya naisipan niyang gawing random ang susunod na taguan ni Yam Ira. Nalaman ni Nayumi kung saang palapag naruroon si Rina, at papalapit siya sa kanyang kinalalagyan.
Sa palagay ni Rina ay nasa isang mahigpit na lugar sila, ngunit si Hiroto ay nagpahayag na siya ay nagtakda ng isang bagay, na nagsasabing siya ay nakaisip ng paraan upang tapusin ang laro. Gayunpaman, nag-aalala siya na baka hindi ito gumana dahil hindi pa rin alam ang pangatlong kakayahan ni Naomi. Nagpa siya si Hiroto na magsayang ng oras sa kanyang mga turn, sinabing makakatulong ito sa kanila na mahanap kung saan nagtatago si Yamaira. Ginagamit ni Naomi at Hiroto ang kanilang pangalawang punto ng pagsagot para gawin ang kanilang partner's retreat na nag-iiwan sa kanila ng tig-isang puntos. Si Hiroto ay nagsasayang ng oras at sa eksaktong 10 p.m., ipinadala ni Rina ang lokasyon ni Yamaira sa kanya, na malapit sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Nagtataka si Naomi kung paano nalaman ito ni Hiroto, kaya sinabi niya sa kanya na nagbigay siya ng mensahe kay Yamaira na nag-uutos sa kanya na buksan ang aircon sa 10 p.m. Ibinunyag niya na nasa staff room si Rina para ma-monitor niya kung aling aircon ang nakabukas. Ginagamit ni Hiroto ang kanyang huling punto sa pagsagot upang buksan ang pinto sa silid ni Yamaira, ngunit sinabi sa kanya ni Naomi na hindi pa tapos ang laro dahil pinapayagan siya ng kanyang ikatlong kakayahan na baguhin ang kapalaran. Ginagamit niya ito para mapawalang bisa ang sagot ni Hiroto. Mabilis siyang pumunta sa staff room kung saan niya nahanap si Rina, sa pag-aakalang nanalo na siya laban kay Hiroto. Ngunit inalis ni Rina ang kanyang disguise, sinabi kay Naomi na siya ay masyadong mahina para talunin si Hiroto. Sinabi niya na si Naomi ay talagang nanalo sa laro, ngunit sa sandaling iyon, dumating sina Hiroto at Yamaira, na inihayag na ginamit nila ang pinch hitter ability card upang lumipat ng lugar kaya ang player na natalo niya ay si Yamaira. Ipinaalala ni Yamaira kay Naomi ang tungkol sa iligal na kakayahan sa pag-espiya, sinabing ililipat na ito sa telepono ni Naomi dahil nanalo ito laban sa kanya, kaya hindi na niya maaaring kunin si Yamaira bilang bihag. Napaluhod si Naomi, lubos na natalo, at pagkatapos ay nagsimulang sabihin sa kanila kung paano siya nakarating sa isla salamat sa kanyang kakayahang intelektual. Ngunit nang pumasok siya sa akademya, napagtanto niya na ang lahat ay mula sa isang mabuting angkan. Dahil dito, nahirapan siyang mag-blend, kaya pinaghirapan niyang maging top student na gustong maging espesyal. Pero inalis iyon ni Hiroto sa kanya. Ipinahayag niya na nakipag-deal siya sa isang lalaking nagngangalang Mach Arrow, na siyang punong guro ng Sanji Academy. Sinabihan siya ni Mach Arrow na gumamit ng panloloko para kunin ang mga bituin kay Hiroto, at hindi niya ito tinutulan dahil alam niyang hindi siya kapareha nito. Sa palagay niya ay mapapatalsik siya, kaya humingi siya ng tawad sa kanyang mga ginawa, na nagsasabing walang makakatalo kay Mach Arrow. Ngunit sinabi sa kanya ni Hiroto na siya ang pinakamalakas sa isla, at sinabi niyang tutulungan niya siya. Nagbalik si Naomi kay Mach Arrow na pinapagalitan siya sa pagkabigo sa kanyang misyon sa kabila ng mga iligal na kakayahan na ibinigay nito sa kanya. Gusto niyang bayaran siya nito para sa lahat, na sinasabi sa kanya na maging alipin niya, pero biglang sumulpat si Hiroto. Nagulat si Mach Arrow nang makita ang isang drone na nagre-record sa kanya, at inihayag ni Hiroto na libu-libong tao ang nanonood sa kanila, kaya napagtanto niya na siya ay nalantad. Kinabukasan, inanunsyo ni Natsume na si Mach Arrow ay tinanggal, at na ang labanan sa pag-aalis sa buong campus ay umabot na sa huling yugto nito. Ibinunyag niya na ang maglalaban ay sina Hiroto at Naomi para matukoy ang ace ng academy para sa inter-academy battle. Pero sinabi ni Naomi na ayaw niyang lumaban dahil nahihiya siya sa kanyang ginawa, kaya nagpa siya siyang umatras sa paligsahan. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Hiroto na kasalanan ni Mach Arrow ang lahat dahil ipinakita niya sa kanya ang mga resulta ng isang survey na nagpapakita na halos lahat ay piniling patawarin siya. Ipinagpatuloy niya ang pagtuturo sa kanya tungkol sa kung gaano siya kay-spesyal, at nagpa siya siyang umalis sa paligsahan, na nagpapahintulot sa kanya na makuha ang nangungunang pwesto. Inanunsyo ni Natsume ang mga kinatawan ng Academy para sa Inter-Academy Battle, na isiniwalat na isa sa kanila si Yamaira, at bahagi rin ng team ang dalawang 6-star na estudyante na nagngangalang Shin at Mamiya. Nakuha ni Hiroto ang kanyang pwesto bilang second placer sa kamakailang paligsahan, at si Naomi ay magsisilbing ace ng Academy. Pagkaraan ng ilang oras, nakita namin si Hiroto na naglalakad sa paligid ng lungsod kasama si Rina habang isiniwalat niya na ibinigay sa kanya ni Naomi ang berdeng bituin. Dinala siya ni Rina sa ability shop kung saan mga mag-partner lang ang pinapayagang pumasok. Ibinunyag niya na dito niya binili ang pinch hitter ability, ngunit kailangan nilang sundin ang panuntunan upang makapasok sa tindahan, kaya gusto niyang magpanggap ito bilang kanyang kasintahan.
Binati sila ng tindera, at sinabi ni Rina na boyfriend niya si Hiroto, ngunit hindi kumbinsido ang tindera dahil hindi sila magkahawak ng kamay. Naguguluhan si Rina, at sinabi sa kanya ni Hiroto na kailangan na lang nilang tapusin ito, inialok ang kanyang kamay sa kanya, ngunit nakipagkamay lang ito sa kanya, at sinabi sa kanila ng tindera na sapat na ito, na ipinapakita sa kanila ang mga kakayahan na kanyang ibinebenta. Kinabukasan, tinalakay ng mga kinatawan ng Academy ang kanilang diskarte para sa Inter-Academy Battle. Ibinunyag ni Yam Ira na ang laro ay tinatawag na Astral at pinapayagan nito ang hanggang 100 mga manlalaro. Ang laro ay tumatagal ng 5 araw na may 2 yugto para sa bawat araw, at ito ay magaganap sa District 0 na matatagpuan sa gitna ng isla. Ang field ng laro ay nahahati sa 1,000,000 espasyo, at may mga base na nakakalat sa paligid kung saan maaaring makuha ng mga manlalaro upang palawakin ang lugar ng kanilang koponan. Ang mga base ay naglalabas ng mga kasanayan na kilala bilang mga spell na magagamit ng mga manlalaro, ngunit pagkatapos gamitin ang spell, ang manlalaro ay hindi makakagawa ng isang aksyon sa loob ng isang yugto ng panahon na depende sa kanyang halaga ng paggalaw. Mayroong 5 mga posisyon sa laro, at ang layunin ay upang dominahin ang buong lugar or alisin ang iba pang mga koponan. Ngunit kapag nag-expire ang timer, ang koponan na may pinakamalaking lugar ang mananalo. Aalisin ng isang manlalaro kapag nawalan siya ng lahat ng 5 puntos sa buhay niya, napupunan sa katapusan ng bawat yugto, at ang isang koponan ay naaalis kapag naubusan ito ng mga manlalaro or nawala ang lahat ng lugar nito. Idinagdag ni Yam Ira na magkakaroon ng opsyonal na laro ng card sa Inter-Academy Battle, at ang pinakamataas na premyo ay isang wild card na magbibigay daan sa ika-6 na manlalaro na sumali sa isang koponan sa isang laro. Sinusuri nila ang kanilang mga halaga ng paggalaw, at nalaman namin na mayroong 25 na antas na may mas mababang antas na itinuturing na superior. Si Hiroto ay may halaga ng paggalaw na 3, ngunit ito ay nahayag na isang kasinungalingan habang hinak ni Kaguya ang display, na nagpapakita na ang kanyang tunay na halaga ay 19. Oras na para piliin ng mga kinatawan ang kanilang mga posisyon, at gusto ni Hiroto na maging komandante dahil ang halaga ng paggalaw nito ay nakatakda sa 25, kaya magagawa niyang itago ang kanyang tunay na halaga. Nais ni Mikaela na maging sundalo dahil mayroon siyang mahusay na mga reflexes, kaya magagawang pangunahan ang pag-atake laban sa mga kaaway, habang si Naomi ay mas pinipili na maging especially Iya, na sinasabing siya ay mahusay sa palihim at pagtatakda ng mga bitag. Pipiliin na ni Hiroto ang commander, ngunit pinigilan siya ni Shiro, na sinasabing gagawa siya ng mas mahusay na commander para sa koponan. Sinabi ni Hiroto kay Shiro ang tungkol sa kakayahan ng commander na makipagpalitan ng mga lugar sa isa pang manlalaro, sinabing magsisilbi muna siya bilang commander, pagkatapos ay ibigay kay Shiro ang posisyon kung hindi siya masaya sa mga resulta. Pumayag siya dito ngunit sinabi niyang kukunin niya ang posisyon kung hindi matatalo ni Hiroto ang 3 pang commander sa loob ng 3 araw. Nang gabing iyon, nakatanggap si Hiroto ng tawag mula kay Rina na nagsasabi sa kanya na nagkakaproblema sila dahil may nagpakita na isa pang Sara. Sabay silang nanonood ng video habang napagtanto ni Hiroto na kamukha ni Rina ang ibang Sara. Sinasabi ng doppelganger na siya ang tunay na Empress, at hinahamon niya si Sara na maglaro ng isang laro kung saan kailangan nilang talunin si Hiroto para manalo. Sinabi niya na ang laro ang tutukoy kung sino ang tunay na Empress, na sinasabing si Hiroto ang magpapasya kung ano ang mangyayari sa kanya kung wala sa kanila ang mananalo. Iniisip nila na si Mock Arrow ang nasa likod nito dahil alam niyang tinulungan ni Rina si Hiroto noong all-campus battle. Pagkaraan ng ilang oras, nakiusap si Hiroto kay Kaguya na tulungan siya dahil alam niyang mahihirapan siya kapag nagsimula ang Astral. Ibinunyag ni Yam Ira na maaari siyang mawalan ng bituin kung hindi maganda ang performance ng kanilang koponan, na maaaring mga hulugan ng katapusan para sa kanya. Sinabi ni Kaguya na tutulong ang kumpanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa panahon ng laro, at iniisip ni Yam Ira kung aling mga kakayahan ang gagamitin ni Hiroto. Inihayag niya na gagamitin niya ang mga kakayahan ng indigo at berdeng bituin, ngunit iniisip pa rin niya ang tungkol sa pangatlong kakayahan. Sinabi sa kanya ni Yam Ira na gagamit siya ng isang kakayahan na tinatawag na replacement, na nagbibigay daan sa mga manlalaro na makipagpalitan ng mga kakayahan, sa pag-aakalang maaari itong maging kapaki-pakinabang. Si Hiroto ay nasa telepono kasama si Rina na nagsasabi sa kanya na ang mga estudyante sa kanyang academy ay nakatingin sa kanya, kaya hindi niya ito makakausap habang naglalaro.
Sinabi niya sa kanya na huwag magpatalo, sinasabing siya ay rutang para sa kanya, at pagkatapos ng kanilang tawag, si Hiroto ay tumawag sa isa pang numero, na nagsasabing kailangan niya ng tulong sa isang bagay. Sa unang araw ng Astral, dumating ang team sa venue at sinabi sa kanila ng announcer na si Karaki na gaganapin ang laro sa augmented reality. Nagsisimula ang laro habang ipinapakita sa kanila ni Shiro ang kanilang unang base na nagpapaliwanag na kailangan nilang makuha ang mga neutral na base upang mapalawak ang kanilang lugar. Sinasakop ni Yamaira ang isang base, ngunit napagtanto niya na hindi niya magagawa ang iba pang mga aksyon dahil kailangan niyang maghintay na mag-expire ang timer bago makuha ang base. Napagtanto ni Yamaira na ito ay tumatagal ng mahabang oras upang sakupin, at nagpa siya silang suriin ang timer para sa iba pang mga aksyon. Sinabi ni Nayumi na ang timer ay maikli kung gumaganap sila ng isang kakayahan, at napagmasdan ni Hiroto na bumababa ang halaga ng kanilang paggalaw kapag sila ay nasa kanilang lugar, kaya maaari silang makakuha ng kalamangan sa pamamagitan ng pag-okupa ng higit pang mga base. Inihayag niya ang lokasyon ng dalawang kalapit na base, at nagpa siya silang pumunta sa isa sa silangan. Pagkatapos ng unang araw, naghapunan ang koponan, at nakatagpo nila si Kisaki na nagsabi sa kanila na dudurugin sila ng kanyang koponan. Ibinunyag ni Yamaira na ang koponan ni Kisaki ay binubuo ng mga lalaki, at itinuturing niya ang mga ito bilang isa sa mga pinakamalaking banta. Sinabi pa niya sa kanya ang tungkol kay Tommy, ang may hawak ng Black Star na kilala sa kanyang marahas na taktika. Ipinahayag ni Shiro na ang mga tao ay umalis sa isla pagkatapos makipaglaro sa kanya. Sinabi sa kanila ni Shiro ang tungkol sa isang babae na nagngangalang Shiren na nagpapayo sa kanila na tumakbo kung makabunggo sila, dahil mayroon siyang kakayahan na maalis ang mga manlalaro sa isang hit. Ngunit naisip ni Yamaira na ang pinakamalaking banta ay ang doppelganger ni Rin, na nagpapakita na ang Makatods Academy ay hindi maaaring lumahok dahil sa iskandalo, at kinuha ng doppelganger ang kanyang puwang upang makapasok sa laro. Nakatagpo ni Hiroto ang isang babae na nagngangalang Nashi na sinusubukang abutin ang isang bagay, kaya tinulungan niya ito, at ibinunyag niya na kalahok siya ng opsyonal na laro ng card. Magkasama silang naglalaro, at nakakahuli sila ng laruan na ngayon ay itinuturing niyang pamilyar sa kanya. Nakatulog si Nashi, kaya dinala siya nito sa kanyang silid, at napansin niyang magulo ito, nagtataka kung bakit hindi siya naghapunan sa buffet, ngunit sinabi niya sa kanya na ayaw niyang pumunta doon. Kinabukasan, ang grupo ni Hiroto ay nakatagpo ng isa pang koponan, ngunit ang pinuno ng pangkat ay gustong makipag-alyansa sa kanila. Gayunpaman, biglang umatake si Mikaela, naiwan silang walang pagpipilian kundi alisin ang kalaban. Nang maglaon sa araw na iyon, nagtanong si Shiro tungkol sa kanyang motibo, sinabing nagawa nilang manalo, ngunit kailangan niyang protektahan siya dahil sa kanyang walang ingat na pagkilos. Inihayag ni Shiro na minsan siyang natalo sa isang mas mahinang koponan dahil dito, kaya pinaalalahanan niya itong seryosohin ang laro. Ngunit nagalit si Mikaela, at tumakbo siya palayo nang mapagtanto ni Hiroto na ang kanilang pagtutulungan ng magkakasama ay kakilekilabot. Nakikita namin ang isang lalaki na nakikipagkita sa kanyang mga kasamahan sa koponan, ngunit bigla niya silang inatake, inaalis sila, at nalaman namin na ito ay gawain ng doppelganger. Ipinaalam ito ni Yamaira sa lahat, kaya naisip ni Hiroto na dapat nilang maunawaan kung paano gumagana ang kanyang kakayahan dahil maaari niyang kopyahin ang hitsura ng sinuman. Nag-aalala si Mikaela na baka malinlang niya sila, kaya iminungkahi ni Hiroto na dapat silang magkadikit. Nakita namin si Hiroto sa silid ni Nashi, at ibinunyag niya na wala siyang ginawa kundi ang maglaro, kaya iniisip niya kung pumapasok ba siya sa paaralan, ngunit sinabi ni Nashi sa kanya na ayaw niya, na nagsasabing ayaw niyang makipag-usap sa mga tao. Pumunta siya sa kwarto ni Rina, at nagsimula silang mag-usap tungkol sa doppelganger. Nag-aalala si Rina na ang mga manlalaro ay titigil sa pagtitiwala sa isa't isa, na magiging sanhi ng pagkawasak ng mga koponan. Sinabi sa kanya ni Hiroto na mahina ang kanyang koponan dito, at binanggit niya ang pastahan na ginawa niya kay Shiro, at sinabing kailangan niyang talunin ang dalawang commander sa ikatlong araw, ngunit ibinunyag niya na mayroon siyang plano na magpapahintulot sa kanila na manalo sa laro sa ikatlong araw. Nauna si Mikaela sa team, sinasabing nangunguna siya dahil siya ang pinakamahusay na manlalaban, ngunit sa tingin ni Shiro na siya ay pabaya, kaya nagsimula silang magtalo. Isang madilim na ulap ang biglang pumaligid sa kanila, at hindi nila makita ang kanilang paligid.
Nang mawala ang pag-iisip, naging kainahinala si Shiro kay Mikaela. Tinanong niya ang kanyang mga personal na tanong para kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit nagalit siya rito. Pagkatapos ng umaga, sinabi sa kanila ni Mikaela na ayaw na niyang maglaro, at sinabi ni Shiro na kailangan niyang alisin ang kanyang nasa isip para hindi na rin siya maglalaro. Naiwan silang may tatlong miyembro, at ipinaalam ni Kaguya kay Hiroto na napapaligiran sila ng dalawang koponan, ngunit nakaisip siya ng isang plano. Nakasalubong nila ang grupo ni Shira, at hinabol ng mga kasamahan ni Hiroto ang kabilang team. Iniisip ni Shira na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon, ngunit sinasabi niyang kaya niyang talunin silang lahat. Natalo ng isang magic blast ang isa sa kanyang mga kasamahan nang biglang nagpakita si Yam Irip na nagpapakitang hindi siya sumama kay Naomi. Nagtataka si Hiroto kung magagamit pa ba ni Shira ang kanyang one-hit skill, ngunit bigla niya itong ginamit, kaya pinangangalagaan siya ni Yamaira, at halos hindi siya nakaligtas sa pag-atake. Nagsimula silang tumakbo palayo, at napagtanto ni Shira na si Hiroto ay gumagamit ng spell para gawing kalamangan ang larangan ng digmaan. Ibinunyag ni Yamaira na mayroon siyang plano, na sinasabi sa kanya na kailangan niyang magtiwala sa kanya. Huminto siya sa pagtakbo, kaya ginamit ni Shira ang kanyang kakayahan, ngunit nauwi sa pagpaslang sa kanyang kasamahan. Ibinunyag ni Yamaira na gumamit siya ng kakayahang i-redirect ang pag-atake, at ito ay nagpagalit kay Shira. Habang patuloy niyang hinahabol sila, ang kanyang teammate ay nahuli sa isang bitag na humahantong sa kanyang kasawian. Sinabi sa kanya ni Hiroto na si Naomi ay may talento sa pagbabasa ng mga galaw, at naglalagay siya ng mga bitag sa lugar, alam niyang mahuhulog dito ang koponan ni Shira. Inamin ni Shira na ang kanyang plano ay kahanga-hanga, ngunit sinabi niya sa kanya na ito ay may depekto dahil siya ay gumamit ng masyadong maraming mga spells, kaya't siya ay dapat na walang natitira. Gumamit ng spell ang kanyang teammate para pigilan si Yamaira, at inisip ni Shira na nanalo na siya, ngunit ipinaalala ni Hiroto na hindi niya magagamit ang kanyang kakayahan kung wala ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Ibinunyag ni Shira na ang kanyang kakayahan ay nasa pinakamalakas kapag siya ay lumalaban ng mag-isa, ngunit ginamit niya ang isang kakayahan upang paghigpitin ito at gawin itong magagamit sa kanyang koponan. Nagpasya siyang ay-ando ang paghihigpit, pinaslang ang kanyang kasamahan sa koponan, habang ipinapakita niya na palagi siyang mas malakas kapag nag-iisa siya. Inilabas niya ang kanyang kapangyarihan, naglulunsad ng isang pag-atake, ngunit nagawang iwasan ito ni Hiroto nang ihayag niya na ginamit niya ang kakayahan ng Indigo Star para lokohin siya, at mayroon pa rin siyang mga spell sa kanyang mga personal na slot. Ngunit si Shira ay gumagamit ng kakayahang panghihimasok, na pumipigil sa kanya na gumawa ng anumang mga aksyon, at nagpasya siyang umatras. Nagtataka si Hiroto kung bakit hindi niya siya pinatapos, at naisip ni Yamaira na dapat ay mayroon siyang sariling mga dahilan. Ibinunyag ni Naomi na nabura niya ang kabilang koponan, ngunit nagtataka sila kung bakit dumami ang lugar ng koponan. Sinabi niya kay Hiroto na ang mga lalaki ay nagtatrabaho sa doppelganger, kaya sa tingin niya ay may gagawin si Mach Arrow. Nang gabing iyon, humingi ng paumanhin si Shiro kay Hiroto, at sinabing hindi niya talaga pinaghihinalaan si Mikaela, ngunit gusto niyang paalisin ito sa laro dahil hindi ito tumutugon ng maayos sa kalupitan. Napagtanto nila na siya ay nakikinig, at si Shiro ay nahihiya na narinig niya ang lahat ng ito. Ipinakita sa kanila ni Hiroto ang isang video na nagpapakita na ang team na sinalakay ni Mikaela ay naghahanda na gumamit ng magic sa kanila. Napagtanto ni Shiro na mayroon siyang magandang dahilan para sumugod, ngunit sa palagay niya ay tapos na ang lahat para sa kanila dahil naalis na si Hiroto sa laro. Nalaman namin na bago matapos ang panahon, sinabi ni Hiroto sa kanyang mga kaibigan na magtiwala sa kanya bago ilabas ang kanyang sarili. Nagtataka si Shiro kung ginawa niya ito dahil gusto niyang manalo sa taya, ngunit sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala dahil lahat ay nangyayari ayon sa plano. Lumapit sina Hiroto at Rina kay Karaki, at sinabi sa kanya ni Hiroto na kailangan nila ng tulong niya para talunin ang doppelganger. Ibinunyag niya na ang doppelganger ay isang hindi autorisadong manlalaro, at gumagamit siya ng isang peking account, ngunit tila may kakampi siya sa komite ng pamamahala, na nagpapaliwanag kung bakit siya pinapayagang maglaro. Iniisip ni Karaki na magiging isang sakuna kung ang doppelganger ay mananalo, na humihiling kina Hiroto at Rina na talunin siya. Tinutulungan ni Karaki si Hiroto at ang kanyang mga kaibigan na makalusot sa pamamahala, sa pamamagitan ng pagtatago sa kanila sa loob ng isang kahon. Dinala niya sila sa control room kung saan ipinakita niya sa kanila ang Doppelgangers United Army.
Ibinunyag ni Yam Iron na tinutulungan ng mga manlalaro ang doppelganger, dahil ginagarantiyahan nila ang pwesto para sa pangalawang pwesto kung manalo siya. Nalaman namin na mayroon ng 7 koponan na naka-attach sa kanya, at kabilang dito ang mga koponan ni Tommy at Kisaki. Iminumungkahi ni Hiroto na bumuo ng isang alyansa sa iba, na sinasabi na ang doppelganger ay kumokontrol ng mas mababa sa kalahati ng kabuuang lugar, kaya mayroon silang pagkakataong manalo kung ang mga koponan ay magtutulungan na magkasama. Sa tingin ni Yam Iron, papayag ang mga manlalaro dito dahil ayaw nilang mawalan ng bituin kapag nanalo ang doppelganger. Plano ni Hiroto na magsagawa ng isang pagbabalik upang pasiglahin ang mga manlalaro, kaya naisip niyang laruin ang opsyonal na laro ng card upang makuha niya ang wild card na magbibigay daan sa kanya na muling sumali sa laro. Sinabi sa kanya ni Karaki na kailangan niyang talunin ang huling boss na ipinahayag na si Nashi. Siya ay pumasok sa laro ng card, at si Karaki ay kumukuha ng anyo ng isang pusa, na nagpapalam sa kanya tungkol sa mga patakaran ng laro. Mayroong 3 card na may bilang na 1 hanggang 9, at sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga numerong ito, makukuha nila ang pamilyar na antas. Ang layunin ng laro ay upang talunin ang pamilyar ng kalaban sa pamamagitan ng pagtaas ng antas nito upang tumugma sa mga kalaban. Ipinaliwanag ni Karaki na ang mga antas ng card ay maaaring taasan sa pamamagitan ng paggamit ng lakas or pagpapalit ng card, ngunit ang pagpapalakas ay tumatagal ng oras, kaya mas mabilis ang paggamit ng palitan, na sinasabing ito ang pinakamadaling paraan upang mag-level up. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga barya sa mas mababang antas ng mga card upang maaari itong ipagpalit para sa isang mas mahusay na card. Isang lalaki ang biglang sumulpot ngunit hindi maalala ni Hiroto kung sino siya. Ibinunyag niya na ang kanyang pangalan ay Yori, at inalis siya ng koponan ni Hiroto mula sa Astral. Alam niyang gustong bumalik ni Hiroto sa laro, ngunit ibinunyag niya na malapit na niyang tapusin ito, kaya hindi nagkakaroon ng pagkakataon si Hiroto. Sa sandaling iyon, nilapitan siya ng teammate ni Shiren na nag-aalok na palitan ang number 4 card niya para sa number 1 card niya. Ibinunyag niya na gusto niyang manalo siya dahil gusto niyang palayain niya si Shira mula sa impluwensya ng doppelganger, na inihayag na sumali si Shira sa United Army dahil sa tingin niya ay mahina ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Nangako si Hiroto na matatalo niya ang doppelganger, at nagpaalam siya dito. Bumisita si Hiroto sa isang tindahan na nag-aalok na ipagpalit ang kanyang numero 1 card para sa reward up card. Nagtataka ang tindero kung nababalisa na ba siya dahil hindi niya makukumpleto ang laro kung wala siyang sapat na numero ng mga card, ngunit nang suriin ng tindero ang halaga ng palitan sa pagitan ng isang card at isang gantimpala, napagtanto niya na ito ay isang malaking halaga. Itinuloy nila ang deal, na nagpapahintulot kay Hiroto na kumita ng maraming barya, na ginagamit niya upang palitan ang kanyang mga card. Si Hiroto ay gumagawa ng mahusay na pag-unlad sa pagpaplano upang makuha ang lahat ng 3 sa kanyang mga number card sa siyam. Nakatagpo niya ang kanyang mga keskwelen na nagsasabi sa kanya na mayroon silang numero 9 na mga card na nag-aalok na ibigay ito sa kanya dahil gusto nilang manalo siya para sa academy. Pinasalamatan niya ang mga ito para sa kanilang tulong, at malapit na niyang labanan si Nashi, ngunit napagtanto niyang hinamon na siya ni Yori. Ginagamit niya ang kanyang mga kasanayan upang iangat ang kanyang antas sa 33, ngunit natatalo pa rin siya. Lumapit si Hiroto sa kanya, at napagmasdan niyang sobrang kumpiyansa siya, kaya napagpasyahan niyang negatibo ang kanyang level. Ibinunyag ni Nashi na ang kanyang level ay 99, kaya walang sino man ang naninindigan, ngunit ginagamit ni Kaguya ang kanyang mga kasanayan sa pag-hack para i-override ang data setting sa level ni Nashi sa 30, at nagtagumpay si Hiroto na talunin siya. Nagtataka si Hiroto kung siya ang doppelganger, at kinumpirma niya ito, sinabing magkikita silang muli sa Astral. Pumunta si Hiroto sa control room, kung saan inanunsyo niya na nanalo siya sa card game, kaya babalik siya sa Astral. Ipinaalam niya sa lahat ang tungkol kay Nashi, na sinasabing hindi siya tunay na manlalaro, at inihagis lang siya ng mga admin sa gulo sa kanila. Iminungkahi niyang bumuo ng isang alyansa para mapantayo nila ang United Army ni Nashi, alam niyang mawawalan silang lahat ng stars kung sakaling manalo siya. Tinanggap ng mga manlalaro ang kanyang panukala, at bumuo sila ng isang alyansa kasama ang 5 iba pa. Bumalik si Hiroto sa laro, at ibinunyag ni Yam Iron na mayroong 20 manlalaro sa kanilang alyansa habang ang United Army ni Nashi ay mayroon lamang 14, ngunit iniisip pa rin nila na mas malakas ang koponan ng kaaway dahil sa mga manlalaro tulad ni Kisaki at Shira.
Ibinunyag ni Hiroto na si Nashi ay gumagamit ng mga ilegal na pamamaraan para manipulahin ang mga setting, na nagbibigay sa kanya ng hindi patas na kalamangan sa iba pang mga manlalaro at mayroon pa siyang 999 na mga puntos sa buhay. Sa tingin niya, ang one-hit skill ni Shira ang tanging paraan para matalo siya, kaya kailangan nilang kumbensihin si Shira na tulungan sila. Ang plano ni Hiroto ay akitin si Shira sa lugar, habang kinukuha ni Shiro at Nayumi ang base ng kanilang mga kaalyado para makalaban nila si Shira sa kanilang teritoryo. Nakatagpo ni Hiroto ang grupo ni Shira, at sinabihan sila ng isang kaaway na manlalaro na sumuko, ngunit biglang napagtanto ng mga kaaway na nasa teritoryo sila ngayon ni Hiroto habang kinukuha ni Shiro ang base. Sina Nayumi at Shiro ay sumama sa laban habang inaatake ni Mikaela ang mga kaaway, inalis ang mga kaalyado ni Shiro. Napapaligiran si Shiro ngunit nagpasya siyang makipaglaban ng seryoso, at naglunsad siya ng isang pag-atake, na pinaslang ang kasamahan ni Hiroto. Sinabi ni Mikaela na siya na ang bahala kay Shiro, na sinasabi kay Shiro na ay backup siya. Sumugod siya habang sinusubukang atakihin siya ni Shiro, ngunit hindi natuloy ang pag-atake habang inihayag ni Shiro na ginamit niya ang kakayahan ng lightning rod para gawin siyang target, ngunit hindi napunta ang pag-atake dahil wala siya sa saklaw. Siya ay nagpapatuloy sa pag-atake kay Shiro na sumusubok na manatili sa labas ng kanyang hanay, ngunit siya ay gumagamit ng isang kakayahang palakihin ang kanyang hanay ng pag-atake, at siya ay nagtagumpay na matamaan siya. Inamin ni Shira ang pagkatalo, sinabing humanga siya sa kanilang pagtutulungan. Sinabi sa kanya ni Hiroto ang tungkol sa kanyang keskwela, at sinabing hindi siya masaya dahil nagpasya si Shira na sumama kay Nashi, sa pag-aakalang hindi sapat ang kanyang koponan. Napagtanto ni Shira na gustong makipag-away sa kanya ng kanyang mga kasamahan sa koponan, habang naaalala niya na hindi siya magiging matagumpay kung wala sila. Gusto niyang tapusin siya ni Hiroto, ngunit sinabi nito sa kanya na kailangan niya ang tulong nito. Nakita namin ang grupo ni Tommy, at nalaman namin na kakaalis lang nila ng grupo ng mga manlalaro. Nakatagpo nila ang koponan ni Hiroto at si Mikaela at agad silang pumasok, ngunit nakaharang ang kasama ni Tommy na si Shizuko. Isinaaktibo ni Tommy ang kanyang kakayahan sa pag-upgrade ng tambalan, na nagpapakita na ginagamit ito upang pagsamahin ang dalawang magkatulad na spell, ngunit dahil ginamit niya ito sa kakayahan ng kanyang Black Star, maaari niyang pagsamahin ang higit pang mga spell upang lumikha ng mga mapangwasak na resulta. Nagpatawag siya ng isang napakalaking espada na tinatawag na Magic Blade, at inindayog niya ito kay Hiroto, ngunit pinoprotektahan siya ni Yamaira, pinoprotektahan siya mula sa pinsala. Sinabi ni Shiro kay Hiroto na bibili siya ng oras para sa kanila, at nagsimula siyang makipaglaban kay Tommy, ngunit ang espada ni Tommy ay biglang naglaho habang ipinahayag ni Hiroto na ginamit niya ang replacement na kakayahan, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang Magic Blade. Ginagamit niya ito para atakihin ang mga kalaban, ngunit iniwasan nila ito habang sinasabi sa kanya ni Shizuko na wala itong kabuluhan dahil nakita na niya ang pag-atake. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Hiroto na iba ito kapag ginagamit niya ito dahil siya ay isang 7-star na estudyante, at nagpatawag siya ng Invisible Magic Blade, na agad siyang pinaslang. Sinasabi niya na nagawa niya ito sa pamamagitan ng pagbuo ng isang hindi kapani-paniwalang kombinasyon, ngunit talagang ang kumpanya lang ang nag-modify ng epekto. Nagpasya si Tommy na makipaglaban ng seryoso habang nagsimula siyang humawak ng dalawang espada, nagawa niyang talunin sina Mikaela at si Shiro, at madali niya silang tinapos, iniisip na si Hiroto ay tiyak na mapapahamak dahil wala na siya sa mga spell. Sinubukan ni Nayumi na labanan si Tommy, ngunit mabilis niya itong na-overwhelm, at siya ay naalis sa laro. Gayunpaman, si Tommy ay biglang napigilan dahil si Nayumi ay gumamit ng isang malakas na kakayahan sa paghihiganti na nagpapagana kapag siya ay naalis. Sinisira niya ang mga paghihigpit sa pamamagitan ng paggamit ng kakayahang palibutan ang sarili ng isang hindi magagapi na pader. Napagtanto ni Hiroto na nagamit na ni Tommy ang lahat ng kanyang kakayahan, ngunit sa palagay niya ay balewala ito dahil hinding-hindi masisira ni Hiroto ang kanyang hadlang. Gayunpaman, biglang inatake ni Kisaki si Tommy nang ihayag niya na siya ang pinakamalakas, kaya handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang minamahal na si Sarah. Nalaman namin na si Hiroto ay humingi ng tulong kay Kisaki bago pa man magsimula ang laro, at napagtanto ni Tommy na tapos na ito para sa kanya, kaya nagpasya siyang mag-withdraw. Tinapos siya ni Kisaki, ngunit bago mawala ang kanyang katawan, sinubukan niyang atakihin ang bayani, ngunit kinuha ni Yamaira ang bala para sa kanya, at siya ay naalis sa laro.
Ibinunyag ni Kisaki na umatras si Tommy sa huling segundo upang iligtas ang sarili, at nagpasya siyang gawin din ito, na sinabihan si Hiroto na protektahan si Sarah habang na-forfeit niya ang laro. Samantala, nagpupumigla si Rina laban kay Nashi, ngunit biglang nagpakita si Shira gamit ang kanyang kakayahan laban kay Nashi. Naisip ni Rina na tapos na siya, ngunit si Shira ay biglang inatake, at nasawi siya sa isang hit. Nawalan ng pag-asa si Rina sa pag-aakalang wala ng paraan para talunin nila si Nashi na malapit nang tapusin siya, ngunit sa sandaling iyon, natapos na ang panahon, at nalaman namin na 3 na lang ang natitira sa laro. Sa control room, tinalakay ni Hiroto ang sitwasyon sa kanyang koponan, sinabing natalo sila sa isang digmaan dahil walang paraan para talunin nila si Nashi, ngunit tumanggi siyang sumuko, at sinabing maaari silang manalo kung mag-set up sila ng isa pang laro sa Astral. Habang naglalakad si Hiroto sa gusali, nilapitan siya ni Nashi, at naisip niya na wala siyang silbi. Ngunit hinihiling lamang niya sa kanya na makipaglaro sa kanya. Nagtataka si Hiroto kung bakit siya umarte na parang walang nagbago, kaya tinanong niya ito kung siya ba talaga ang doppelganger. Kinumpirma ito ni Nashi, at nagtataka siya kung paano siya nasangkot sa sitwasyon. Inihayag niya na ayaw niyang pumasok sa high school, ngunit gusto niyang maglaro ng Star Catching game. Kaya binago niya ang kanyang device para mag-install ng espesyal na program at gumawa ng sarili niyang account. Nakuha nito ang atensyon ni Mach Arrow, kaya tinawagan niya ito, at sinabing magagamit niya ang kanyang talento. Hinanyayahan niya siyang sumali sa Astral na nagbibigay sa kanya ng isang bituin na nagpapahintulot sa kanya na magbago. Inihayag ni Nashi na gusto siya ni Mach Arrow na maging doppelganger ni Sarah, at bigla siyang nakatulog. Napagtanto ni Hiroto na nakikipaglaro lang si Nashi, at hindi niya alam ang hidwaan nito kay Mach Arrow, kaya isa lang laro sa kanya ang Astral. Pero alam niyang magpapatuloy ito sa paglalaro hanggang sa huli. Kinabukasan, sinabihan ni Hiroto si Nashi na bumalik sa kanyang orihinal na anyo, na sinasabing mas madali itong magpakitang gilas. Pumayag siya dito, at sinabi sa kanya ni Hiroto na malapit na siyang manalo sa Astral. Ngunit ipinaalala ni Hiroto sa kanya ang tungkol sa video kung saan nagdeklara siya ng digmaan laban kay Sarah, na nagpapaalala sa kanya na dapat niyang talunin siya upang manalo sa digmaang iyon. Ipinaliwanag niya na ang resulta ng Astral ay hindi talaga mahalaga dahil siya ang dapat nilang talunin, na nagpapaalala kay Nashi na siya ang magpapasya sa kanyang kapalaran kung wala sa kanila ang makakatalo sa kanya. Kaya iminumungkahi ni Hiroto na maglaro ng isa pang laro na tinatawag na crossboard, na isang turn-based na laro na gumagana sa loob ng Astral. Mukhang nag-aatubili si Nashi, kaya sinabi niya sa kanya na ito ay katulad ng Star Catching game na palagi niyang gustong laruin, na sinasabing sila ni Rina ang pinakamahuhusay na manlalaro sa larong iyon. Siya ay sumang-ayon dito, at isang yugto ang nakatakda para sa kanilang huling labanan. Ipinaliwanag ni Hiroto na ang field ng Astral ay nakompress sa 100 na mga puwang, at matatalo sila sa laro kung mawala ang lahat ng kanilang mga puwang. Ibinunyag niya na anuman ang mangyari sa crossboard ay mangyayari din sa larangan ng Astral, na nagsasabing ang makakatalo sa kanya ay makokoronahan bilang tunay na Empress. Mayroong 2 uri ng mga watawat na maaari nilang ilagay sa pisara, maaaring mang-encroach or conquer. Kinukuha agad ng conquer ang isang apektadong espasyo para sa koponan, habang kinukuha ng encroach ang mga nakapalibot na espasyo kapag natapos ang susunod na turn. Si Nashi ay nagpapatuloy upang sakupin ang lugar ni Hiroto, na iniwan siya ng 2 puwang lamang. Ngunit pinili pa rin niyang manghimasok, na ikinagulat ng lahat. Iniisip ni Rina na masama ito dahil mananalo si Nashi kapag hindi niya nakuha ang core base ni Hiroto. Kaya't nagpasya siyang huwag sakupin ang kanyang lugar, ngunit pagkatapos ng kanyang turn, napagtanto niya na ang kanyang mga puwang ay kinuha. At sa tingin ni Hiroto, si Mach Arrow ang may pananagutan dito. Bigla silang nakakita ng ibang mga manlalaro sa board, na mga copy ang ginawa gamit ang parehong teknolohiya na ginagamit ni Nashi para ibahin ang sarili. Kaya napagpasyahan ni Hiroto na sinusubukan ni Mach Arrow na palawakin ang lugar ni Nashi sa pamamagitan ng puwersa. Napansin ni Hiroto na mukhang masama ang sitwasyon, ngunit ibinunyag niya na mayroon din siyang isang bagay sa kanyang sarili habang ang kanyang lugar ay biglang lumawak. Nalaman namin na nasa laro pa rin si Mikaela na kumukuha ng mga base para kay Hiroto, at tinutulungan siya ni Shiro sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng payo. Samantala, nagtataka si Mach Arrow kung bakit buhay pa si Mikaela, kaya tiningnan niya ang video kung saan tinapos siya ni Tommy, at napagtanto niya na ginamit ni Shiro ang kanyang kakayahan sa panangga ng kidlat para iligtas si Mikaela.
Kaya siya ay nabalisa, alam na ang mga bagay ay hindi nangyayari sa kanyang paraan. Pero sa tingin niya, magiging okay din ito dahil maaasahan pa rin niya si Tommy. Gayunpaman, tumanggi si Tommy na tulungan siya, sinabing nakita na ni Hiroto ang kanyang plano. Kaya wala na siyang pagkakataon. Bumalik kami sa laro, at nalaman namin na sina Hiroto at Rina na ngayon ang may kalamangan. Ngunit biglang nakaramdam ng kakaiba si Nashi nang magsimulang gumalaw ang kanyang katawan ng mag-isa, at nahawakan niya ang ilang lugar na sumasakop sa kanila sa isang iglap. Napagtanto nila na si Mock Arrow ay nanloloko na parang isang kabuuang newbie. Kaya't sinusubaybayan ni Hiroto ang kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na makipag-ugnayan kay Mock Arrow. Sinabihan niya si Mock Arrow na sumuko dahil nalantad ang kanyang lokasyon. Pero sa tingin niya ay walang magagawa si Hiroto habang nasa laro pa siya. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Hiroto na mayroon siyang mga kasamahan sa koponan na wala sa laro, at biglang pumasok si Yam Iris sa kanyang silid na nagsasabi sa kanya na alam niya ang tungkol sa kanyang masasamang gawain. Pero hindi siya nag-aalala dahil mukhang nag-iisa lang siya. Ibinigay ni Yam Ira ang senyales, at nagpakita ang iba pang mga estudyante, kaya napagtanto ni Mock Arrow na tapos na ang lahat para sa kanya. Kinokontrol ni Yam Ira si Nashi gamit siya para sakupin ang mga lugar para kay Hiroto. Natalo siya, at iniisip niya kung may ginagawa siyang masama sa laro nila. Biglang nagpakita si Karaki na nagtatanong sa kanya kung boring ang laro, ngunit ipinakita ni Nashi na masaya siya. At masaya si Karaki na marinig ito, na nagsasabing ginawa niyang kawili-wili ang laro sa pamamagitan ng pag-arte bilang doppelganger. Nanalo si Hiroto sa laro, at bumalik siya sa kanyang mga kasamahan sa koponan na humanga sa kung gaano siya kahusay na naglaro. Ngunit sinabi niya sa kanila na hindi niya ito magagawa kung wala sila. Iniisip ni Hiroto kung paano nagsimula ang lahat ng pinagdaanan niya dahil sa isang kasinungalingan. Ngunit iniisip niya ang lahat ng mga taong nakilala niya dahil dito, at determinado siyang panatilihin ito hanggang sa makita niya ang hinahanap niya.